Magandang araw sa ating lahat. Ito may gagawin tayo, isang amplifier. DB audio ang tatak. Problema nito ay hindi raw tumutunog. May power naman siya pero hindi tumutunog. Nung mag-check tayo sa kanyang circuit board, ito po yung mga nakita natin na sira. Kung mapapansin ninyo, ito ay mga kinakalawang na. Mga resistor. Ito din, pansinin nyo, ayan, naputol na ngayon. Tapos, itong mga resistor dito, yan po ay mga kinalawang, yan po ay papalitan na po natin. Ibabalik na lang natin itong kanyang relay. Pagkatapos, dito sa kanyang circuit board, tayo po ay nag-jumper dahil naputol na po yung linya mula dito papunta rito. So yung ginawa natin, nagkabit po tayo ng jumper wire. Bale, itong 10 ohms ay nagpalit po tayo ng 5 watts 10 ohms. Ganon din yan dito. Yung mga transistor na iyon na dalawa, tsaka ito C9014 at tsaka 9015, dito po yan. Kasi nung tiningnan natin yan po ay kinakalawang. Tapos itong mga resistor na bago rito, yan po ang ipinalit natin doon sa mga resistor na tinanggal natin dahil kinakalawang na po siya. Tapos ang ikakabit na lang natin ay itong 68 ohms 3 watts, isa dito tsaka ito. Dahil wala tayong mahanap na 68 ohms resistor, mag-ano na lang tayo, gagamit tayo ng dalawang resistor, ikakabit natin sa parallel. Gagamit tayo ng 220 ohms at saka 100 ohms. Ito po yung resistor na ikakabit natin. Dahil wala tayong mahanap na 5 watts na 68 ohms, meron namang 68 ohms kaya lang 2 watts lang. So kabit tayo ng 5 watts pero gawin natin ay magpaparallel tayo 220 tsaka 100 ohms. Parallel natin tapos ikakabit natin yan dito. Pagkatapos nyan, magtesting tayo kung gagana na. Babalik na lang natin itong kanyang relay dyan. So ang gagawin natin, pag nagkabit tayo ng parallel ng dalawang resistor 220 ohms at saka 100 ohms, magkakaroon tayo ng 68.75 ohms. Gaganyan lang po natin yan. Nakabit na po natin siya sa parallel. Yan. So ikakabit natin yan dito sa serkito. Ganyan, ha? Kabit natin yan. Ayan na, naikabit na po natin yung 68 ohms, yung 68 ohms na equivalent. Sunod na gagawin natin dito ay ikakabit natin itong kanyang relay. Ito, kabit natin itong relay switch. Tapos mag-testing tayo. Bali ito na, na-set up na natin. Naka-plug in na po tayo dyan sa power source. Tapos naka-power on na rin siya. USB po yung ating ginagamit na source. Ito po, i-testing na natin.